Good morning, class. I am Samantha Valiente, but you can call me Teacher Sam, and I am your teacher for today. Can you all please rise because we will have a short prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Now, let's check your attendance. Once I call your name, just say, Teacher, I'm here. Is that clear? Shania? Keith? Lorea? Okay, no one is absent. We can now proceed to our new lesson. So, are you ready to learn? Okay. Ang lesson natin for today is all about regions of the Philippines. Una ay ang Region 9, Zamboanga Peninsula. Ang region na ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at Zamboanga City na tinaguriang highly urbanized city. Dito sa region na ito ay may iba't ibang wika at dialekto ang sinasalita dahil sa mayamang kultura at kasaysayan nito tulad ng Chabacano, Cebuano, English, Subanon, Ilonggo, Tagalog at Tausug. Alam niyo ba, class, na ang Zamboanga Peninsula ay mayaman sa kultura, kasaysayan at likas na yaman? Una na rito ay ang pinagmamalaking Spanish sardines. Ang Spanish sardines ay isa sa pinakasikat na produkto ng Zamboanga Peninsula, lalo na sa Zamboanga City at Dipolog City. Ito ay isa sa pangunahing industriya ng rehiyon na nagpapalakas ng ekonomiya at nagbibigay ng hanap buhay sa maraming residente. Sunod ay ang Cuaracha. May idea ba kayo kung ano ang Cuaracha? So, ang Cuaracha ay isang uri ng Spanish crab na sikat sa Zamboanga City. Ito ay karaniwang kinakain gamit ang alabar sauce or isang sikat na secret sauce na may coconut milk at spices. Sunod ay ang Rizal National Park. Ito ay isang makasaysayang pook kung saan nanirahan at nagtrabaho si Dr. Jose Rizal sa 4 na taon, or mas kilala bilang Rizal Shrine or Rizal Park Dapitan, kung saan ipinatapon si Dr. Jose Rizal noong Hulyo 17, 1892 hanggang Hulyo 31, 1896. Ang Zamboanga Hermosa Festival naman ay ginaganap tuwing Oktubre sa Zamboanga City bilang parangal kay Nuestra Señora na Virgen del Pilar, ang patrona ng lungsod. Ang huli ay ang Regata de Zamboanga. Ito naman ay isang makulay at tradisyonal na karera ng mga bangka kung saan daan-daang bintas o tradisyonal na bangkang may makukulay na layag ang lumalahok sa isang palisahan sa karagatan ng Artilim Boulevard sa Zamboanga City. Ngayon dumako naman tayo sa Region 10 or ang Northern Mindanao. Ang language or dialect spoken dito ay English, Cebuano, Binukid, Hiligaynon, Maranao, Waray, Ivatan, Tausug, Kinamigin at Subanon. At ang lalawigang bumubuo sa Region 10 ay Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Camiguin. Ngayon ay dumako naman tayo sa intangible and tangible culture of Northern Mindanao. Un pastel ay isang sikat na tinapay sa Northern Mindanao, partikular sa Camiguin at Cagayan de Oro. So ito ay isang soft, fluffy bread na may matamis at malinamnam na custard filling o iba pang palaman tulad ng yema, ube, makapuno at tsokolate. Ito naman ay ang Erección de Pueblo. Ang Erección de Pueblo ay tumutukoy sa pagtatag ng isang bayan o pueblo noong panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Sa Northern Mindanao, maraming bayan at lungsod ang itinatag sa ilalim ng sistemang ito na nagbibigay daan sa pagkakabuo ng mga komunidad at lokal na pamahalaan. Alam niyo ba na ang eresyon ay nangangahulugan pagkakatatag o pagtatayo at ang pueblo naman ay nangangahulugan ng bayan. Kaya ang Erección del Pueblo ay tumutukoy sa opisyal na pagkakatatag ng isang bayan bilang isang kinikilalang pamayanan sa ilalim ng gobyernong Kastila. Panghuli naman ay ang Subayen keg Subanon Festival. Ang Subayen ay nangangahulugang sundan o alamin. Ang keg Subanon ay tumutukoy sa buhay ng mga Subanen. Kaya ang Subayen keg Subanon Festival ay isang selebrasyon na nagpapakita ng mga kaugalian, tradisyon at kasaysayan ng mga Subanen sa pamamagitan ng sayaw, musika at iba pang mga aktibidad. Ipinagdiriwang nga pala ito tuwing Hulyo 16
kasabay ng fiesta ni Nuestra Señora del Carmen, ang patrona ng Osamis City. Ngayon ay dumako naman tayo sa Region 11 or ang Davao Region. Ito ay binubuo ng lalawigang Compostela Valley, Davao City, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, and Davao Occidental. Ang language or dialect spoken dito ay Davaoeño, Cebuano, Mandayan, Dibabawon, Mansakan, Manobo, Tagalog at English. Narito ay ang Japanese Tunnel. Ang Japanese Tunnel sa Davao City ay isang makasaysayang lagusan na itinayo noong ikalawang digmaang pandaigdig ng mga sundalong Hapones bilang kanlungan, imbakan ng armas at taguan ng kayamanan. Alam niyo ba na isa ito sa natitirang patunay ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas mula 1942 hanggang 1945. Sunod naman ay ang Sotokil. Meron ba kayong ideya kung ano ang Sotokil? Okay, wala. Ang Sotokil ay kadalasang ginagawa gamit ang sariwang seafood tulad ng isda, hipon, pusit at shellfish dahil sagana ang Davao sa mga ito. So, sugbo o inihaw, ang mga isda o seafood ay iniihaw sa uling at pinapahiran ng toyo, kalamansi o mantika para sa dagdag na lasa. Tola naman o nilaga, ang bahagi ng isda o madalas yung mga ulo ay ginagawang sabaw na may luya, kamatis at dahon ng sili. At kilaw naman o kinilaw, ang hilaw na isda ay hinihiwa ng maninipis at niluluto gamit ang suka, kalamansi, luya, sibuyas at sili. At panghuli naman ay ang Kadayawan Festival. Ito ay ang pinakamalaking pista ng pasasalamat sa Davao City. Ipinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Agosto at ito rin ang isang selebrasyon ng kultura, kasaganahan at pagkakaisa sa iba't ibang tribo ng Davao Region. Dumako naman tayo sa Region 12 or ang Soc-Sargen Region. Ang Soc-Sargen Region ay binubuo ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos City. Ang language or dialect spoken dito ay ang mga Tiboli, Blaan, Cotabato, Manobo, Tagbanwa, Hiligaynon, Maguindanao, Tagalog at English. So dumako naman tayo sa intangible and tangible culture of Soc-Sargen Region. So first is Japanese Abandoned World War Bunker. Ang Japanese Abandoned World War II bunker sa Soc-Sargen Region ay isa sa mga natitirang labi ng pananakop ng mga Hapones sa Mindanao noong ikalawang digmaang pandaigdig 1941 to 1945. Ang mga bunker na ito ay ginagamit ng mga sundalong Hapones bilang kanlungan, imbakan ng armas at taguan ng kayamanan. Sunod ay ang Tinalak Festival. Ang Tinalak Festival ay isang makulay at ingrandeng pagdiriwang sa South Cotabato. Alam niyo ba na ito ay pinagdiriwang tuwing Hulyo 18 bilang bahagi ng anibersaryo ng lalawigan? Ang festival din na ito ay nagtatampok ng kultura ng mga Tiboli, isa sa mga katutubong pangkat sa Soc-Sargen Region at ipinangalan sa kanilang sikat na tinalak fabric o isang hinabing tela mula sa hibla ng abaka. Dumako naman tayo sa Region 13 or ang Caraga Region. Ang mga lalawigang bumubuo sa Caraga Region ay ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Language and dialect spoken dito ay Surigaonon, Cebuano, Butuanon, Manobo, Visayan, and English. Dumako naman tayo sa intangible and tangible culture of Caraga Region. First is the Surigao Island. Alam niyo ba na ang Surigao Island ay isang kilalang destinasyon sa Caraga Region, partikular na sa lalawigan ng Surigao del Norte. Madalas, ito ang kinakalito sa Surigao City, ang kabisera ng Surigao del Norte, ngunit ang pangunahing atraksyon sa lugar ay ang Siargao Island, na kilala bilang surfing capital of the Philippines. Sunod naman ay ang adobong sahang. Ang adobong sahang ay isang natatanging butahing dagat mula sa Caraga Region, partikular sa mga baybayin ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Alam niyo ba na ang sahang ay isang uri ng pusit or squid na maliliit at sariwa? Ito ay kadalasang ginagawang adobo sa suka at toyo tulad ng tradisyonal na adobo ng baboy o manok. At ang huli ay ang Angot Festival.
Ito ay isang lokal na pista na ipinagdiriwang sa Bayugan City, Agusan del Norte sa Caraga Region. Alam niyo ba na ang pagdiriwang na ito ay nagpapakita ng pasasalamat para sa masaganang ani at pagkakaisa ng mga mamamayan ng Bayugan? Alam niyo ba, class, nakilala ang Bayugan City bilang Rice Granary of Agusan del Sur. Kaya't ang Angot Festival ay isang selebrasyon ng kasipagan ng mga magsasaka sa lungsod. Ngayon ay dadako na tayo sa Cordillera Administrative Region or ang CAR. Ito ay binubuo ng lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Ang language or dialect spoken dito ay Tagalog, English, Ilocano, Kalinga, Ifugao, Iloco, Kankanaey at Ibaloy. Pumako na tayo sa intangible at tangible culture of Cordillera Administrative Region or CAR. First is the hanging coffins of Sagada. Alam niyo ba, class, na ang hanging coffins of Sagada ay isa sa pinakatanyag at kakaibang tradisyon na libing sa mundo. Ito ay matatagpuan sa Sagada Mountain Province sa region ng Cordillera. Ang mga kabaong rito ay nakasabit sa gilid ng matatarik na bangin sa halip na ilibing sa lupa. Ito ay isang kaugaliang ipinagpapatuloy ng ilang matatandang igorot sa hanggang ngayon. So, paniniwala kasi ng mga igorot na ang mas mataas na lugar ay mas malapit sa kalangitan at mga ninuno, kaya't mas madaling makakaakyat ang kaluluwa sa kabilang buhay. Ang sunod ay ang etag. Alam niyo ba kung ano ang etag, class? Okay, ang etag ay isang tradisyon na pinapatuyo o isinisit, inaasin ng baboy na nagmula sa Cordillera Region, partikular sa lalawigan ng Mountain Province at Benguet. Ito ay itinuturing na katutubong bacon ng mga igorot at ginagamit sa iba't ibang tradisyonal na putahe, lalo na sa Panag-Apoy Festival at iba pang festival. Alam niyo ba, class, na ilan sa mga igorot ay hinuhukay ang karne sa ilalim ng lupa upang mas mapatagal ang pag-iimbak dito. At ang huli ay ang Panagbenga Festival. So, sino na nakapunta sa inyo sa Panagbenga Festival? Ayan, very good. So, ang Panagbenga Festival ay isang taunang flower festival na ginaganap sa Baguio City tuwing Pebrero. So, ang salitang Panagbenga ay mula sa wikang Kankanaey na nangangahulugang panahon ng pamumukadkad na sumisimbolo sa pagbawi at pagsibol ng lungsod pagkatapos ng sakuna. So, ang Panagbenga Festival ay hindi lamang daw siya isang selebrasyon ng mga bulaklak, kundi isa rin siyang pagdiriwang ng pag-asa, kasaysayan at kultura ng Baguio City. So, isa itong kaganapan na hindi dapat palampasin, lalo na kung gusto mong maranasan ang isang makulay at masayang festival sa Pilipinas. At ang panghuli ay ang National Capital Region or the NCR. At ang lalawigang bumubuo rito ay ang Metro Manila. Ang language or dialect spoken ay Bisaya, Cebuano, Tagalog at English. Tumako naman tayo sa intangible and tangible culture of National Capital Region or the NCR. First is the bamboo organ of St. Joseph Parish Church. Ang bamboo organ ng St. Joseph Parish Church ay isang pambihirang musical instrument sa Las Piñas City, Philippines. Kilala ito bilang tanging bamboo pipe organ sa mundo na may natatanging tunog at mayamang kasaysayan na umaabot ng mahigit 200 years. Pinatayo ito noong 1816 sa pangunguna ni Father Diego Serra, isang paring Agustinian at isang bihirang musikero at inventor. Alam niyo ba na gawa ito sa 902 pieces ng bamboo pipes, habang ang iba pang bahagi ay yari sa kahoy at metal. Ito ay nasira noong 1880s dahil sa bagyo at baha, kaya dinala sa Germany para restore yan noong 1973. Matapos ang pagsasaayos, ibinalik ito sa St. Joseph Parish Church noong 1975 at alam niyo ba na mula noon ay naging isa sa mga pinakamahalagang musical at cultural na yaman ng Pilipinas. Sunod naman ay ang Pinaglaban Shrine. Ang Pinaglabanan Shrine ay isang makasaysayang lugar sa San Juan City, Metro Manila. Ito ay itinayo bilang paggunita sa labanan sa San Juan del Monte noong Agosto 30, 1896. Ito ang isa sa mga unang sagupaan ng himagsikang Pilipino laban sa mga Espanyol na pinangunahan ng katipunan na si Andres Bonifacio. Alam niyo rin ba na ang Pinaglaban Shrine ay hindi lang isang monumento kundi isang bantayog ng katangian ng mga Pilipino sa paghahanap ng kalayaan. Ito rin ay isang bistahing lugar upang maunawaan at pahalagahan ang sakripisyo ng ating mga bayani.
At ang panghuli ay ang San Juan de Bautista Festival. Ito ay isang pista ng tubig na ipinagdiriwang tuwing Hunyo 24 sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa San Juan City, Metro Manila. Ito ay pinagdiriwang bilang pista ni San Juan Bautista, ang patron ng lungsod, kilala sa pagbibinyag kay Jesucristo sa Ilog Jordan. Kilala rin siya bilang Basaan Festival, kung saan ang mga tao ay nagbabasaan gamit ang tubig bilang simbolo ng pagbibinyag at espiritual na paglilinis. Isa rin ito sa pinakamasaya at pinakamakulay na pista sa Pilipinas dahil halos lahat ng tao ay sumasali sa basaan kahit pa estranghero. Sumasabay ito sa pistahan ni San Juan Bautista o ang tinaguriang tagapagbinyag ni Kristo.